Ngayong araw ang preliminary investigation sa kasong human trafficking laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nauugnay sa illegal na pogo. Kaugnay niyan, kausapin natin ang kanyang abogado, si Attorney Stephen Davi. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Sir Rafi and Ma'am Connie. Opo, unang-una po, kumusta po yung inyong kliyente sa ngayon? Well, sa ngayon, mataas ang kanyang stress level eh. Ang dami kasi mga problema na kaharap sa kanya ngayon eh. Pero maayos naman po yung kanyang kalusugan, makaka-attend siya sa mga susunod na pagdinig sa Senado. Ay, hopefully, yun na naman ang sinasabi ko. Pero pipilitin niya. Kasi ang ang stress, hindi natin alam kung kailan mabababa o mawawala. Paano niyo po pinaghahandaan yung isinampang human trafficking case laban sa inyong kliyente? Eh, nagpe-prepare tayo ng counter affidavit dyan. Kasi ako, naniniwala naman ako dyan. Wala namang basihan yung human trafficking na yan. Na-verify niyo na po ba kung authentic nga yung fingerprint comparison sa iba pang dokumentong inilabas ng NBI laban po sa inyong kliyente? Ay, hindi pa. Kasi may proseso tayo niya pagpa-verify niya. Una-una, kung tingin nila yun ay malakas na ebidensya nila laban kay Mayor Alice Guo, ipepresenta nila yan sa husgado. Doon pa lang natin malalaman. Doon ko pa lang makoconfront yung dokumento kung duly executed, valid, at saka kung saan galing yan. Right now, hindi pa nakikita yung mga dokumento na yan sa social media ko na nakikita. So, mahirap mag-comment about that. Pero may time naman na darating yan, makoconfront natin. Kung totoo yan, lalabas yung totoo. Pero ngayon, premature para mag-comment tayo kung totoo o fake yung mga documents na yan. Base po sa huling pag-uusap nyo na inyong kliyente, ano pong reaksyon niya dito sa mga naglabasang umunang ebidensya na inilabas ng NBI patungkol din sa kanyang kapatid? Well, siyempre naghahanda kami para sa mga court cases na haharapin natin. More or less, ganyan ang mga kaso isasampa nila. Kasi sa ngayon, nakasampa lang naman yung sa ombudsman at sa human trafficking. So, siyempre paghahandaan natin lahat yan. Sa mga kapatid, hindi ko alam yan. Kasi una-una, wala naman kami napag-usapan ng mga kapatid niya hindi ko rin naman kilala yung mga kapatid na sinasabi na yan. Kung totoong kapatid yan o hindi. Pero siya po mismo, nag-react na ba sa inyo? Kung ano yung reaction niya dito sa mga naglabasang balita? Oo naman. Yun nga, yung sinasabi niya naman na yung Sheila, kapatid niya yung sa nanay niya. Pero yung ibang naglabasan dyan, wala naman Wala naman siya sinasabi kapatid niya yung mga yun tatanggapin daw po ba? Kapatid niya sa tatay niya, sorry. Kapatid niya sa tatay niya, yung Sheila. Tatanggapin daw po ba ni Mayor Guo yung pagkakataong ibunyag na lahat ng alam niya umano, kapalit ng mas mababang pananagutan kung sakali na pag-uusapan ho ba ito? Ay, hindi namin napag-usapan yan. Kasi kung yung sinasabi mo, Sir Rafi, state immunity yan o state witness. Una-una, wala naman siyang matetestify sa Pogo. Hindi naman siya involved sa operation ng Pogo. So anong sasabihin niya? With more reason, wala siyang alam kung sakali man na merong human trafficking doon. Paano niya malalaman yun? Mayor siya. Hindi naman siya involved doon. Opo. May mga ibang kapo po kasi nagsasabi na posibleng flight risk yung inyo pong kliyente. Ano pong reaksyon niyo rito? Well, opinion nila yun. Lahat naman tayo entitled sa ating kanya-kanyang opinion. Pero kung gano'n naman, dapat tumakas na siya noon pa. Nung kagaya ng ibang mga pinaghahanap nila mga Pogo operators na involved doon sa Sunyu at saka Honshen, hindi man nila nahanap yung mga yun nagsipagtakas yun siya naman, hindi naman flight risk ba yung hindi naman umalis yan, dyan lang maharap pa nga sa Senado. Pero in constant communication po kayo sa inyong kliyente at talagang handa siyang ipagtanggol at panindigan yung kanyang mga sinabi na nauna sa Senado? Nag-usap naman kami. Kahapon kausap ko siya. As late as yesterday, kausap niyo po. Wala naman tayong choice niya kundi humanda, maghanda. May samaho ba siya ng loob dahil sa mga naglabasang ito? Dahil ang unang pagdinig noon ay tungkol lang sa Pogo at napunta na sa kanyang personality at pag-question sa kanyang citizenship. Therapy.
alam mo yan, nung April ko kasi na-meet si Mayor Alice, first time ko na-meet siya ng April. Ang kaso na dinulog nila sa atin, at talaga namang alam kong kaso na handle din natin, yung possibility na makasuhan siya sa POGO nga ng operation na yan, dahil POGO nga yung involved, POGO yung investigation sa Senate, tsaka yung ombudsman cases. Ngayon, nagtataka kami, bakit naging personal na yata yung krusada laban sa kanya? Pati nga yung sa mga pamilya niya, ano bang connection noon kung sakali may illegal POGO operation at human trafficking? Ano ang connection noon sa mga kapatid niya daw na allegedly dinidikit sa kanya at saka ano ang connection niya sa citizenship niya na dinidikit dito, kini-question sa kanya. Para malayo na masyado yun doon sa mga issues natin. Okay. Para lang po malinaw, hindi pa nakakatiyak kung makakadalo siya sa mga pagdinig sa Senado dahil ang sabi niyo mataas yung kanyang stress level. Oo. Although, ina-advise ko siya na mag-attend, pero siyempre hindi naman ko mapipilit kung hindi kaya ng kanyang katawan. Kasi alam mo, sir, grabe yung trauma na nararanasan niya. Ikaw kaya ang masigawan sa Senate, mayor ka pa naman. Parang wala na talaga. Kasi sa mata ng Senate, sa mata nila, di ba sabi nga ng mga senator na talagang convinced na sila na involved siya sa ganyan. Talagang ganyan. Hindi na siya resource person dun Pagka akusado na siya parang meron na tayong conclusion hindi na siya resource person. Dapat supposedly resource person lang siya dun. Sige po, abangan po natin kung makakadalo siya sa mga susunod na pagdinig at kung may mga babanggitin pa siya ron. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Sir Rafi and Ma'am Connie. Salamat. Salamat po si Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Alice Guo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.